So guys, andito ngayon ako sa Pineapple Hill. Isa sa pinakamalaking taniman ng pinya dito sa aking workplace, dito sa Chiayi City. Kung makikita nyo guys, halos lahat ng bukid dito na taniman ng pinya. Bakit guys? Dahil dito sa lupa guys, perfecto ito sa mga pinya. Gustong gusto ng mga pinya ito. Itong sandy at saka lumi na lupa. Yung kulay mamula-mulang ganito. Yung parang ginagamit sa Pilipinas yung paggawa sa paso. Ito, gustong gusto nila to kasi medyo madry siya. Ito yung mga gusto ng mga pinya. Kaya ang gaganda ng mga bunga. Yan o. Medyo maliit pa to. Hindi pa ganun kalaki. So yun guys. Napansin nyo ba yung mga net sa ibabaw ng dahon ng pinya? Ang tawag dito guys ay shadowing net. Ano ba ang shadowing net guys? Ito ang nagsisilbing protection sa mga pinya para hindi ma-sunburn. Nasa-sunburn din pala ang mga pinya. Oh guys. Kasi kung isipin mo, kung walang shadowing net, yung bunga, katulad nito, may shadowing net siya, pantay-pantay yung hinog niya. Eh kung wala siyang, yung nakadirekta lang sa araw, yung walang ganito, dito, hinog na dito sa ilalim, green pa. Eh pang export yan guys, eh, yung mga mamimili, siyempre titignan na yung klase. Kung hindi maganda yung kanya, magiging mababang klase na lang, kaya nilalagyan na lang ganyan. Yung iba naman guys, na hindi na nilalagyan ng net, papel yung nilalagay nila tulad ng ganito. Meron siyang payong. Oh. Yan. Ganyan nilalagay nila. So ganyan nilaalagaan yung mga pinya dito guys. Kaya ang gaganda at saka ang lalaki ng mga pinya nila dito. Kaya pala guys sa atin, sa probinsya, kung mapapansin nyo sa mga bundok, tulad sa amin sa probinsya, yung mga tanim naming pinya sa ilalim ng mga puno, ang gaganda ng mga bunga. Ang tatamis pa. Kasi hindi sila masyadong naaarawan. So yun guys, ang ganda nga ng mga bunga ng pinya namin sa probinsya. Nasa bundok kasi yun. Yun nga lang, naunaan kami ng mga wild animals. Pag pupunta na kami doon at titignan namin, may mga may mga kagat na. Naunaan kami ng mga daga, mga basta, mga ibon, mga ganyan. Pero okay lang yun. At least, meron din naman kami nakukuha. Share na nga. Sila yung nagpapanatiling maganda yung mga lupa doon. Kaya, yung share na lang. May nakukuha din naman kami. Pinsan. So yun guys. Sa palengke, yung ganito kalaking pinya. Tingnan nyo. 300 na yan sa palengke guys. So yung hindi pa nabalatan, pero yung nabalatan 50 is kwan. Ang kagandaan ng mga pinya dito guys, nagtataka ko. Hindi yung malalim yung mata pagka binalatan nila. Wala yung mata. Iba yung ibang klaseng hybrid nila, hindi pa matinik. You know? So isipin nyo guys, kung may farm kang ganito, kahit hanggang dyan lang, kalawak, sigurado aasenso ka na. Basta samahan mo lang ng tiyaga. At napansin ko pa dito guys, yung mga farmer nila, hindi masyadong marami yung mga nagtatrabaho kasi kumpleto sila sa mga kagamitan. Hindi tulad sa atin. Ang daming mga workers. Kaya yung kita napupunta sa mga nagtatrabaho. Kaya maganda talaga kung may suporta ang gobyerno. Kung may modern na kagamitan. Dito mag-asawa lang ang nagpa-farm dito. Yan. Eh magandang kwan dito. Pang business din. Pagkakakitaan sa ating mga probinsya. Ang maganda niyan, bawat pilapil, bawat bukid mo, iba-iba yung taon na tinanim mo kasi pag magtatanim ka nito 2 to 3 years bago mamunga. So ang lifespan naman nito nasa 5 to 7 years. Kung example, magtatanim ito yung isang bukid mo, magtatanim ka dyan ng 1 taon ang agwat. Dito naman 2 taon na, tapos yung isa nag-harvestan mo na yon. Para pagkatapos nito tataniman mo ng iba, ito naman ang susunod sa susunod na taon.
Para tuloy-tuloy yung pag-asenso mo, tuloy-tuloy yung ani mo guys. Hindi, wag mo siyang pagsabay-sabayin para pag natapos na yung 7 years mo, magtatanim ka ulit. Maghihintay ka ulit ng 3 years. So, lugi ka doon. Mas maganda kung ang gawin mo, pag sunod-surin mo, 1 taon yun, 2 taon yun, 3 taon yun. Para pag natapos ng 7 taon, balik ka ulit sa 1 taon. Yun, basta yun guys, gets na yun. Ganun ang technique tulad nito. May mga maliliit sila doon. Maliliit na tanim. Titingnan natin. Oh, tulad nito, may maliliit na tanim sila. So pagka nag-harvest sila dyan, tapos na yan. Kasi ang lifespan nito, 5 to 7 years. Maghihintay ito. Nasa ako na siguro to, nasa 1 taon na. 3 taon pa yan bago mabunga ulit. Pag natapos ito na mamumunga. So tapos na yan. Ito naman. Ganito lang kasi ang klase, ang magiging itsura guys pagkatapos na. Pinabayaan ng ganyan. Hanggang sa maging abono na lang yung mga dahon niyan. Yan, ganito. Magiging pangit ng ganyan. Yan. Ito, natapos na silang mag-harvest dyan, kaya ganyan na. So ito, nakakon na sila dito, nakapokus na sila dyan sa dalawa. Ito naman, aararuin yan, yung dahon niyan magiging abono na at yung mga bunga. So ganyan sila dito guys, ka-productive. Tuloy-tuloy yung dito. Production ng pinya. Hindi nila pinagsabay-sabay na tataniman ng same age. So yun. Kaya ang Taiwan guys, isa ito sa mga nag-export ng maraming pinya sa karatig bansa tulad ng Japan. Kasi tingnan mo naman oh. Ang lawak ng pinyahan dito. Ito lang na part dito. Pati doon sa kanyang bundok na yung pinyahan doon. Kaya tinawag itong Pineapple Hill dito. Dahil sa kaganda ng lupa. So yun guys, na-share ko lang naman guys. Kasi nadaanan ko lang sa pagbabike. Baka sakaling magkaroon kayo ng inspirasyon. Kaya ginawan ko lang munting video. Maganda rin itong pagkakakitaan guys sa atin. At siya. Diyan ka sa pangasenso mo dito. Tulad ng sabi ko. Basta samahan mo lang ng tiyaga. Sana pala susunod na mga buwan, taon, susunod na taon, karoon ng suporta yung gobyerno dito para yung ating mga maliit na magsasaka yung pagkakitaan sila pagkatapos ng pagpapalay nila para tuloy-tuloy. Pagkatapos ng pagpapalay, lipat sila sa may bundok. Yun. So yun lang guys. Hanggang dito na lang tayo at paalam.